Viral sa social media ang isang nanlilimos na lalaki sa Maynila na kung hindi mabibigyan ng pera ay tatakutin niya ang pasahero sa jeep. Depensa ng nahuling sospek, nagawa lang niya ito para may maibigay na pera sa kanyang bagong girlfriend. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Tila pasaherong nakisabit lang sa jeep ang lalaking ito na nakuha na ng video sa bahagi ng Rizal Avenue sa Maynila kahapon ng umaga. Pero ang lalaki namamalimos daw sa mga pasahero at kapag hindi na pagbigyan, naglalabas daw ng patalimo ice pick at itututok ito sa mga pasahero. Ang modus niya is sasakay siya ng jeep. Ang titingnan niya doon is usually mga babae lang karamihan yung sakay. Tatakutin niya yung mga nakasakay na wala daw respeto, bakit ayaw siyang bigyan, gusto ba nila daw na may mangyari. Ayon sa pulisya, agad nag-viral ang post sa social media, nakita ang lalaking suspect sa video at larawan. Makalipas ang ilang oras, isang post ulit ang kumalat kaugnay din sa lalaki na nakasakay naman sa ibang jeep habang may hawak pa rin na patalim. Katuwang ang barangay, nahuli ng pulisya ang lalaki sa Severino Street. Na-recover mula sa kanya ang ginamit na patalim. Nasa kustodiya siya ng Manila Police District. Ayon sa suspect, nagawa niyang pananakot para may maibigay na pera sa kanyang bagong girlfriend. Nagagawa lang po para sa isang babae ko lang po. Kasalanan ko rin po. Inamin din ng suspect na dati na siyang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa pagsusugal at sa illegal na droga. Sabi naman ng MPD, nasampahan na ang suspect ng reklamong illegal possession of bladed weapon. Nakatakda rin mag-file ng reklamong grave threat at extortion ng ilang pasahero na nabiktima ng suspect. Kaugnay nito, nagpaalala ang pulisya sa publiko na maging alerto lalo sa pagsakay sa mga pampublikong transportasyon. Kung may mga ganito, call the attention of our police officers dahil aaksyonan naman namin at aaksyonan yan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anim ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng shear line. Base iyan sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. For validation pa ang mga nasawi na pawang mga taga-Palawan. May isa pang nawawala sa Oriental Mindoro. Aabot sa mahigit 100,000 ang naapektuhan ng maulan na panahon na dulot ng shear line na nagresulta sa malawakang pagbaha at landslide sa ilang lugar. Nasa mahigit 70 mga bahay ang napinsala o tuluyang nasira. 4 na lugar sa Palawan ang isinailalim sa state of calamity. Pagkatapos ng Mimaropa Region, ang ilang taga Northern Luzon at Aurora naman ang pinaghahanda sa maulang panahon dahil sa shear line. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas hanggang matitining ulan sa Isabela. Katamtaman naman hanggang malalakas na ulan ang mararanasan sa Cagayan, Quirino at Aurora. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin din ang ilan bang bahagi ng bansa, partikular sa Visayas at Mindanao. Apektado ngayon ng shear line ang Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora, sabi ng Pag-asa. Hanging amihan naman sa Ilocos Region, Cordillera at Nueva Vizcaya, habang Intertropical Convergence Zone ang umiiral sa Southern Mindanao. Inaasang makakapagbenta na sa mga susunod na araw ang ilang LGU ng bigas na 35 pesos kada kilo o mas mura pa. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, sa mga susunod na araw nga ay maaari nang makabili ng NFA rice sa mga pamilihan. Ito yung mga bigas na galing sa warehouse ng NFA ay maaari nang i-release sa publiko para sila ay makabili na at ito ay bahagi ng food security emergency sa bigas. Well-milled rice kung tawagin, ang mga bigas na ito ay 25% broken. Ito yung mga bigas na nakaimbak sa mga warehouse ng NFA na bahagi ng buffer stock na bansa pero binibenta na sa mga LGU at sa ibang government agencies sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated.
Binebenta ito sa LGU o sa mga government agencies sa halagang 33 pesos at ibebenta naman nila sa mga mamimili sa halagang 35 pesos kada kilo. Pero may ilang LGU tulad ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na raw papatungan ng bigas at sasagutin na nila ang gasto sa pagbiyahe ng mga bigas, kaya ibebenta nila ito sa halagang 33 pesos kada kilo. Sa ngayon, 67 na LGUs na ang nagsabing bibili sila ng bigas. Depende sa LGU, maaaring magkakaiba rin ang sistema kung paano ito ibebenta sa publiko. Sa Camarines Sur halimbawa, nag-set up na sa mga kadiwa kung saan ito ibebenta. Sa San Juan naman magkakaroon daw ng registration system para hindi magkaroon ng napakahabang pila ng mga mamimili. Kahit sino pwedeng bumili. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo nilang mapabilis ang pag-release ng mga stocks sa mga warehouse ng NFA para makabili na ng mga bagong ani ngayong nagsimula na ang harvest season. Rafi, sa kabuuan ay ang target 150,000 metric tons na mga bigas mula sa warehouse ng NFA sa iba't ibang bahagi ng bansa ang layong ibenta. Rafi? Bernadette, yung nabanggit mong amount, madadagdagan pa ba yan sa mga susunod na buwan? Rafi, yung amount, kung ang tanong mo sa akin ay yung bilang na 150,000 metric tons, yan daw muna yung planong ubusin. Pero maaari pa yung umakyat sa more or less 300,000 metric tons kung makikita nila na kailangan pa talaga ng additional na space para doon sa mga bagong ani na nagsimula na rin mamili ngayon ng NFA ng palay mula sa iba't ibang mga probinsya. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Sa mga mamimili po ng karneng baboy, ihanda ang inyong budget dahil wala munang itatakdang maximum suggested retail price para dyan ang Department of Agriculture sa susunod na 2 linggo. Sabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na pagkasunduan nila ng mga stakeholder sa pork industry na pag-aaralan muna ang lahat ng nagagastos mula sa produksyon hanggang makarating ang karneng baboy sa mga pamilihan. Titingnan din kung sa produksyon, pag-aangkat, pagbibiyahe o pagtitinda ba pwedeng pababain ang presyo ng baboy. Habang walang MSRP, maninita muna ang DA sa mga nagtitinda ng karneng baboy na lampas sa 400 pesos kada kilo. Sa latest monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila, umaabot sa 420 pesos ang kada kilo ng pork ham o kasim. Hanggang 480 pesos kada kilo naman ang pork belly o liempo. Mas mura ang frozen na kasim na hanggang 290 pesos kada kilo. Hanggang 350 pesos naman ang kada kilo ng frozen liempo. Ihanda naman ang budget ng mga nagbabalak bumiyahe sakay ng eroplano. Nakaamba kasing tumaas ang airfare sa Marso. Iyan ay bunsod ng pagtaas ng Civil Aeronautics Board ng fuel surcharge level. Mula sa kasalukuyang level 4, iaakyat na ito sa level 5 sa susunod na buwan. Ibig sabihin, magiging 151 pesos hanggang 542 pesos ang posibleng fuel surcharge sa domestic flights. Habang lagpas 498 hanggang mahigit 3,700 pesos naman sa mga international flight. Pagmahal ng jet fuel at humihinang palitan ng piso kontra dolyar ang mga itinuturong dahilan ng pagtaas ng fuel surcharge. Sa gitna ng election gun ban, arestado ang isang lalaking nakitaan daw ng baril sa Caloocan. Napag-alamang government-issued ang nakumpiskang baril. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawala ang isang construction worker matapos mahulian umano ng baril sa Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City. Ang 27 anyos sa lalaking sospek naaresto habang nagsasagawa ng anti-criminality operations ang pulisya. Habang ang kapulisan natin ay nagpapatrolya, may lumapit na concerned citizen, na may isang tao daw na lalaki na may hawak ng baril at mukhang may inaabangan at aligaga. Nakuha mula sa sospek ang baril na kargado ng mga bala. Sa imbestigasyon, lumabas na government-issued ang baril. Ngayon, nag-request kami for ballistic examination and kung kanino talaga nagmamayari yung baril na yun. Hinintay pa namin yung resulta. Para malaman natin baka yung ginamit na baril na yun ay posibleng ginamit din sa mga insidenteng nangyayari. Inalam pa raw ng pulisya kung may kaugnayan nito sa dalawang magkasunod na insidente ng pamamaril sa lungsod. Pasado alas 9 ng gabi nung linggo ng pagbabarili ng riding in tandem ang isang lalaki sa Barangay 187. Patay ang 43 anyos na biktima.
Sa Barangay 178, pinagbabaril naman ng 33 anyo sa lalaki sa kanyang inuupahang bahay mag-alas 2 sa madaling araw ng Lunes. Nahagi pa noon sa CCTV camera ang 4 na salarin na sakay ng 2 motorsiklo. Yung posibilidad na may connection ay hindi namin na inaalis yung angulo. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin namin kung may connection yung baril doon sa mga nangyari. Nakakulong ang suspect sa Caloocan Police Substation 30. Nang tanungin sa kanyang pagkakaaresto, No comments. maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagmamasid ang lalaking yan habang nakatambay sa kanto ng isang bahay sa Naga, Camarines Sur. Makikita siyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Pero pagbalik, may bitbit na siyang kawali at kaldero. Tila nag-shopping spree ang suspect nang punterihin din ng ilang damit at sapatos. Hindi pa siya nakontento dahil kinuha rin niya ang mga plato, baso, kutsara at tinidor at saka isinilid sa isang kahon. Nang maipon niya ang mga gamit, doon na niya isa-isa at dahan-dahang inilabas ang mga yon. Wala pang pagkakakilala ng lalaking nakuhanan ng CCTV. Huli sa Rodriguez Rizal ang isang dating pulis matapos umanong magwala sa isang kasalan. Sa hiwalay na operasyon, arestado rin ang isang lalaki dahil sa reklamong pangahalay. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, dinakip ng pulisya ang lalaking ito dahil sa kasong pangahalay sa menor de edad niyang kapitbahay. Ikaw ay may karapatang manahimik na naman ang sasabihin ng gamitin pabor. Palaban sa iyo kahit anong makukuha sa Pilipinas. Ayon sa pulisya, naganap ang krimen sa San Mateo Rizal Agosto na karaang taon. Ang biktima nito ay minor de edad na PWD at ang kwento ay nagwawalis nga itong bata at tinawag nitong suspect doon sa kanilang bahay at doon na isinagawa yung kanyang kahalayan. After nung insidente ay tumakas na kagad itong suspect. Ang 14 anyos na biktima nagsumbong daw sa kanyang mga magulang at saka sila nagreklamo sa barangay. January 9 nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusadong si alias Mading. Ang sabi ng ate na hinalikan ko daw yung kapatid nila. Ganon. Nang magkabaranggayan na, napilitan daw siyang tumakas dahil sa takot. Sa takot ko, duman ako doon sa likod ng bahay namin, umalis ako. Yun, tapos kinabukasan, minidikal daw yung bata at matagal na daw ginagamit. Sabi, rape na ang kinaso sa akin, hindi na yung sabi ng kapatid na hinalikan ko daw. Mariin niyang itinanggi ang paratang na pangahalik at panggagahasa sa menor de edad na biktima. Sigurado ako sa sarili ko na hindi ko ginalo yung bata. Inosente po ako. Sinampahan ng kasong qualified statutory rape ang akusado. Sa isa pang operasyon ng Rodriguez Police sa Barangay San Rafael, naaresto ang 67 anyos na lalaki dahil sa pagwawala umano sa isang kasalan bit-bit ang isang loaded na improvised submachine gun. Sa investigasyon ng pulisya, dumalo ang complainant at suspect sa isang kasalan. Ang simpleng batian, ikinagalit daw ng suspect. Dumating itong ating complainant ay nag-fist bump siya sa lahat ng mga kakilala niya. Then itong ating suspect ay ikinagalit yung kanyang pag-fist bump at ang sabi sa kanya, ang yabang mo, hintayin mo ako, babalikan kita. Makalipas ang ilang saglit, bumalik daw ang suspect at may dalang sako na may lamang baril. Ayon doon sa ating complainant ay inikutan sila doon sa likod nila and then binunot yung baril at pinagtulungan nila at naagaw nga nila itong baril. No? Actually, yung baril talaga loaded ng 30 rounds. Ang laman nito. Agad naman daw naawat ng mga tao at nagpapatrolya mga pulis ang suspect. Nakuha rin ang ginamit na baril at mga bala nito. Lumabas din sa investigasyon na ang suspect, dating pulis na miyembro daw ng PNP Crime and Investigation and Detection Group o CIDG. Ang rank nito ay sargento, SPO4. Tumangging humarap sa media ang suspect na nakadetain sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Maharap siya sa mga patong-patong na kasong grave threat, illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Omnibus Election Code.
EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Huli kamang pang-hold up sa isang tindahan sa Hermosa, Bataan. Chris, magkano ang natangay ng mga sospek? Katrina, aabot daw sa mahigit 200,000 pesos ang natangay na mga nang-hold up sa isang convenience store sa Bataan. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kita ang pagpasok ng lalaking iyan na naka-helmet sa isang convenience store sa Barangay Balsik, Hermosa, Bataan. Ilang segundo lang, naglabas siya ng baril at nagdeklara ng hold-up. May inilabas din siyang kutsilyo. Pagpasok niya po, dumiretso po siya sa cash register. Hinarap niya po yung dalawang crew at nag-announce po ng hold-up at kinuha po ang mga pera sa cash register. Hindi kita sa CCTV pero may kasabot pang isa ang sospek. Pagkatapos tangay ng laman ng kaha, inutusan ng mga sospek ang mga empleyado na buksan ang vault sa stock room. Nagmamadaling tumakas ang mga sospek. Aabot sa mahigit 200,000 pesos ang kabuang halaga ng perang natangay mula sa convenience store. Sa follow-up operation, nahuli ang mga sospek sa katabing bayan na dinalupihan. Na-recover sa kanila ang mahigit 8,000 pesos. Nahaharap sila sa karampatang reklamo. Wala silang pahayag. Isa ang patay matapos sumalpok sa concrete barrier at poste ng ilaw at isang kotse sa Urdaneta, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pauwi na galing sa Lamay ang kotseng sinasakyan ng nasawing biktimang si Alray Jacob Cansino. Hindi na raw magsasampa ng reklamo ang kanyang pamilya laban sa driver na matagal na raw kaibigan ng biktima. Batay sa investigasyon, nakainom ang driver at mabilis ang patakbo. Wala pang pahayag ang nakaligtas na driver. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa buy-bust operation na isang lalaki sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nasabat sa high-value target ang 300 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 2 milyong piso. Nakuha rin sa 31 anyos na sospek ang iba't ibang gamit sa pagbebenta ng iligal na droga. Nasa kustodiya na ng pulisya ang lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 at wala siyang pahayag. Wednesday latest na mga mare at pare! Happy and grateful. Yan ang nadarama ng the one and only King of Talk, Boy Abunda, sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa Kapuso Network. Present sa contract signing ni Tito Boy, sina GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable at iba pang Kapuso executives. May special message naman para sa kanya si Chairman of the Board at Advisor and Chairman ng Programming Committee Attorney Felipe L. Gozon. Chika ni Tito Boy, mula sa pagiging publicist, hindi niya in-expect na papasukin ang mundo ng telebisyon. Isa raw sa proudest moments ng kanyang career ang pagtatrabaho sa GMA Films. Sa ngayon, abala ang King of Talk para sa 3 taon ng kanyang programa na Fast Talk with Boy Abunda. I'm grateful to have been given this chance and napatuloy kaming bahagi ng pakikipagkwentuhan sa nanay, tatay at kapuso na parati kong sinasabi. Maraming salamat din sa pagpapahiram ng 20 minutes araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. So, happy and grateful. You embody what GMA Network stands for. Credibility, integrity, and excellence. You manage to maintain your superior standard of professionalism and you stayed true to your values. Kaya nag-iisa ka lang, Boy. Nag-iisa lang ang Boy Abunda. Boy is a ray of light. You know, in the changing world, di ba? Siya nanatiling tapat, that freshness, that integrity, kanyang mga binibigkas na salita, and the way he is with his interviewees and his co-workers is something that is encouraging. Sana lahat moving forward manatiling may ganun.
82 days na lang bago ang eleksyon 2025. Ang ilang tumatakbo sa pagkasenador patuloy ang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng kanilang kampanya. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa Laguna, ibinida ni Atty. Angelo de Alban ang kanyang mga advokasya gaya ng kontra-korupsyon. Sa ilang palengke sa Nueva Ecija, isinulong ni Mimi Doringo ang aumento sa sahod. Sabi naman ni Jerome Adonis, hindi dapat puro negosyante ang nasa Senado, kundi ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng progresibo at makamasang transportasyon ang inilatag ni Modi Floranda. Nagpaalala si Senador Bongo sa government workers at tiyakin bukas ang kanilang tanggapan sa mahihirap. Kasama ni Go sa Baguio City si Philip Salvador. Sa isang press conference, sinabi ni Ping Lacson na may kakulangan sa implementasyon ng mga umiiral na batas. Isinusulong ni Benhur Abalos ang teknolohiya sa pagsugpo ng krimen. Dapat daw ay may maparusahan sa usapin ng mataas sa presyo ay kay Makati Mayor Abby Binay. Ang ilang issue sa basic commodities at production consumption ang gustong solusyonan ni Manny Pacquiao. Para kay Tito Soto, dapat magtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority. Ilang hakbang para sa pagpapaigting sa criminal justice system ang tinalakay ni Senador Francis Tolentino. Mahalaga para kay Congressman Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Naisamang tugunan ni Congresswoman Camille Villar ang mga issue ng food inflation at traffic. Sama-sama rin sila sa campaign rally sa Pasay City, kasamang iba pang katiket na sina Senador Lito Lapid na palalawakin daw ang turismo sa buong Pilipinas. Senadora Amy Marcos na isusulong ang murang bilihin at disenteng trabaho. Senador Bong Revilla na paglalaban daw ang karapatan ng lahat. At Senadora Pia Cayetano na binigyan din ng pagbibigay ng maayos sa kinabukasan para sa pamilyang Pilipino. Nagbigay suporta sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kailangan po natin ay mag-unlad, hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Sa press conference, siniling ni Atty. Sani Matula ang pagpapalaya sa isang nakakulong na aktivista. Inihayag ni Willie Revillame sa Lipa ang ilang plano para sa libreng edukasyon at pagpapagamot. Sinabi ni Marval Buena na hahanap siya ng solusyon sa epekto ng tumataas sa presyo ng petrolyo. Layo ni Leandro Verceles na magbigay ng world-class edukasyon sa mga kabataan. Isinusulong ni Ernesto Arellano ang pantay-pantay na oportunidad para sa bawat mamamayan. Sa Cabuyao, Laguna, iginit ni Ariel Querubin na dapat labanan ng korupsyon. Sa isang universidad sa Cagayan de Oro, idiniin ni Bam Aquino ang kahalagahan ng free college law. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong dumarami ang mga kaso ng dengue sa bansa, paalala ng PhilHealth na may benefit package sila para sa mga magkaka-dengue. Para sa mga malalang kaso ng sakit, hanggang 47,000 pesos ang pwedeng sagutin ng PhilHealth. Hanggang 19,000 pesos naman para sa mild cases. Kabilang ito sa mga tinaasang benefit package ng PhilHealth noong nakaraang taon para sa kanilang mga miyembro. Samantala, hinimok ng PhilHealth Medical Association si Pangulong Bongbong Marcos na aprubahan ang bagong uri ng mga bakuna kontra dengue. Anila, mahalaga pa rin ang pagpapabakuna para maiwasan ang sakit. Ipadadala raw nila ang sulat na ito sa Malacanang ngayong linggo. Update tayo sa pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyong itaas sa 15 pesos ang minimum fare sa jeep. Kausapin natin si Director Joel Bulano, Technical Division Chief ng LTFRB. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng taga-subaybay ng Balitang Hali. Opo, may desisyon na po ba yung LTFRB sa fare hike petition sa jeep? Wala pa, Rafi. Ngayon, kaninang umaga, nagkaroon po ng hearing yung ating petition. Pinal po ng ating mga PUJ operators. So, kanina po ay binigyan sila ng direksyon ng ating board na mag-submit po ng kanilang updated position paper na isusubmit po nila sa Friday, sa February 28 next week. Ano po yung mga major consideration ng LTFRB sa pagdinig sa petisyong 15 pesos na minimum na pamasahe? Una dyan, siyempre, yung pagtaso ng ating fuel. Isang consideration yan.
Pangalawa po, kailangan nun natin na makakuha ng input din galing po sa ating agency, like the NEDA, at sa ating mga commuter groups. At pagsasama-samahin ito, kasama na rin dyan, Rafi, yung pag-aaral ng aming planning division sa LTFRB para makuha natin iba pang basic increases doon sa parts ng pag-cooperate po ng ating public transport. So yun po yung mga inputs na kailangan natin pagsama-samahin para po pag nag-decision po on board ay balanse at titingnan po ng LTFRB board na ito po ay maging beneficial, hindi lang po sa ating mga operators, kundi doon din po sa ating mga pasahero. Of course, magiging malaki po epekto nito, pero kailan po kaya magkakaroon ng desisyon ang LTFRB tungkol dito? May hearing pa po tayo, Rafi, sa March 8. Nakaset pa another hearing para po doon sa petition na position paper na isa-submit po ng ating petitioner sa 28, sa February 28. So after that, pag nakuha na po lahat ng inputs na kailangan po ng ating board, ay i-deliberate po. Hopefully ay magkaroon po agad ng decision after the deliberation. Yung magiging desisyon po ba ng LTFRB, pagtaas lamang ng pamasahe o may mga subsidiya na pwedeng ibigay sa mga operators at mga drivers ng jeep? Yung hinihiringan po ng LTFRB ngayon ay patungkol lang po yan doon sa pagtaas ng fare o yung petition nila para doon sa fare increases. Patungkol naman po doon sa ating mga subsidiya, meron pa rin po inilaan ng ating pamahalaan para sa 2025 para po doon sa fuel subsidy program po ng pamahalaan natin for 2025. Hindi lang po mga jeepney operators yung humihingi ng fare hike, hindi ho ba? Kumusta po yung mga humihingi naman ng fare hike para sa bus at mga taxi? Opo, yung po sa bus naman po ay patuloy pong dinidinig din po ng LTFRB at nakaset din po sila na mag-present ng kanilang position paper sa sa susunod po na hearing para po naman doon sa kanilang dahilan para doon sa kanilang pag-increase ng kanilang fare. Nabanggit niyo po ang isa sa mga major consideration, yung pagtaas ng fuel price, hindi ho ba? Ngayon po talagang pataas ng pataas, kung bumababa man, maliit lamang. So, gaano kalaki yung posibilidad na maaprubahan yung 15 pesos na fare hike petition? Actually, isa lang yan na Rafi sa mga basis ng board. Kaya hindi pa tayo makapagsabi ngayon. Ayaw naman natin i-preempt yung decision ng board. Pero again, yung pag-increase po ng fuel ay isa ho yan sa consideration na tinitingnan po ng board. Okay, maraming salamat po. Director Joel Bulano, Technical Division Chief ng LTFRB. Thank you. Nagpapakawala pa rin ng tubig ang Magat Reservoir sa Cagayan Valley. Ayon sa Pag-asa, isang gate ang nakabukas sa nasabing dam. Nasa 190.48 meters ang water level sa Magat, malapit pa rin sa 193 meters na normal high level ng dam. Sa nakalipas na 24 oras, mababa rin ang tubig sa Angat, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoirs. Tumaas naman ang water level sa Ipo, La Mesa, Ambuklao at Binga Reservoirs. Apektado ngayon ng shear line ang Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora, sabi ng Pag-asa. Hanging amihan naman sa Ilocos Region, Cordillera at Nueva Vizcaya, habang intertropical convergence zone ang umiiral sa southern Mindanao. Ngayong Miyerkules, naitala ang 16 degrees Celsius na minimum temperature ngayong araw sa Baguio City. 16.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 24 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pasintabi po sa mga kumakain, isang putol na binti ng tao ang nadiskubre sa tambakan ng mga basura sa Talisay, Cebu. Sara, paano napunta yung binti roon? Rafi, posibleng nahalo raw ang putol na binti sa general waste ng isang ospital. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nakabalot ng benda at nakasilid sa kahon nang madiskubre ng mga basurero ang isang putol na binti ng tao sa tambakan ng mga basura sa Talisay, Cebu. Ayon sa Department of Health Region 7, posibleng galing ang putol na binti sa isang ospital. Nagsasagawa na raw sila ng investigasyon kaugnay nito. Batay naman sa investigasyon ng pulisya, posibleng nahalo sa general waste ang putol na binti
na isang pathological waste. Ibinalik na sa ospital ang putol na binti para sa tamang pag-dispose. Nag-iimbestiga na rin ang DOH Region 7 at inaaral kung mananagot ang ospital. Arestado ang isang lalaki matapos ireklamo umano ng motor napping sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, nanlaban ang 27 anyos na lalaking armado ng kutsilyo. Sugatan siya at ang isang pulis. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Cyril Chavez ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang Indian national ang na-hold up sa Barotac Viejo, Iloilo. Ayon sa investigasyon, sakay na motorsiklo ang biktima para maningil ng pautang ng sundan ng mga sospek na nakamotorsiklo rin. Nang makarating sa Barangay San Juan, hinarang ng mga sospek ang biktima at hinold up. Natangay ang koleksyon niya na nasa 4,500 pesos. Naaresto ang isa sa mga sospek na isang napadaang pulis matapos pumulupot ang jacket niya sa kadena ng motorsiklo. Na-recover sa kanya ang isang baril at ang natangay na pera. Nakatakas naman ang kasabwat niya. Wala pang pahayag ang naarestong sospek. Bibigyan na ng sapina ang mga vlogger na hindi pa rin dumadalo sa pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Sa huling pagdinig, naging mainit ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa Tri-Committee hearing ng Kamara, kinompronta ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Kaugnayan ng reaksyon ni Tariela sa sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea kahit tingnan sa mapa. You just called me a traitor, sir. I did not use the word traitor. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. Nang malamang walang binanggit si Tariela na traidor siya, tinanong ni Marcoleta kung bakit hindi itinama ni Tariela ang mga nagsabing binanggit niya ito. Why did you not do anything? I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. The only time I learned about that was when I heard about your interview calling me and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me? That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Idiniin ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang halaga ng paglaban sa fake news, lalo na tungkol sa West Philippine Sea. That obscures the true narrative of events in the West Philippine Sea, leading to confusion and division among our people. Pero may ilang pro-China vloggers pa umano ang nagpapakalat ng mga mali o misleading post. We have seen a significant increase in pro-China trolls. Despite our efforts, social media platforms have become the primary medium for these trolls to disseminate disinformation and fake news, reaching a large portion of our population. Ilang vloggers naman ang bibigyan ng sabina dahil sa hindi pa rin pagsipot sa pagdinig. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagtitiyak ng Commission on Elections bago pa ang eleksyon sa Mayo, magkakadesisyon sila sa mga petisyong disqualification laban sa ilang kandidato. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Pangako ng COMELEC, tatapusin nila ang lahat ng disqualification petitions na nakabinbin sa kanila bago ang eleksyon sa May 12. Kasama rito ang petisyong ma-disqualify ang 5 magkakaanak na Tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo.
Tulfo. Sa petisyong inihain ng retired AFP General na si Attorney Virgilio Garcia, dalawa ang inilatag na grounds o basihan. Partikular na binanggit ang Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution kung saan pinagbabawal ang political dynasties batay sa depinisyong itatakda ng batas. Pero wala pang batas na nagtatakda ng depinisyon, bagay na ipinunto ni Congressman Erwin Tulfo. Kailangan pong mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? Kinwestiyon din sa petisyon kung natural-born Filipino ang mga Tulfo na requirement para sa mga tumatakbong senador at kongresista. Sabi ng petitioner, matagal daw silang nanirahan sa Amerika kaya dapat umano nilang patunayan na hindi nawala ang Filipino citizenship nila. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Congressman Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ayon sa party list na nag-nominate kay dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Ayon naman sa mga tanggapan ni na Representative Jocelyn at Ralph Tulfo, posibleng politically motivated ito. Makakalaban daw kasi ni Ralph Tulfo sa pagka-2nd District Representative ng Quezon City ang petitioner na si Garcia. Ayon sa COMELEC, mananatili pa rin ang pangalan ng mga Tulfo sa balota. Pero kahit madesisyonan na nila, maaari itong iakyat sa Korte Suprema, kaya posibleng abutin din ito ng eleksyon. Kung sakali po na hindi madesisyonan on time ang kanilang kaso at sakali pong sila ay mahalal o kaya naman meron ng proklamasyon at pagkatapos meron pang assumption at nakapanumpa na, ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC. Ay ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ang posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ang posisyon naman ay congressman. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Binulabog ng isang lalaki ang isang tindahan ng gadget sa isang mall sa Lipa, Batangas nang bigla siyang mang-hostage. Pinuluputan niya ng kamay ang leeg ng isang sales lady habang tinututukan niya ng kutsilyo. Hindi pa malinaw kung saan galing ang gamit niyang kutsilyo. Sa halos 3 oras na negosasyon, nabanggit ng lalaki na may patong umano sa kanyang ulo dahil may impormasyon daw siya tungkol sa isang krimen. Hindi pa yan na-verify ng PNP. Inamin din niya na gumagamit siya ng iligal na droga. Kalaunan, nakumbinsi ng mga pulis na bumaba ang sospek habang hawak pa rin ang biktima. Doon na nakatsyempo ang pulisya at dinambahan ang sospek. Sugatan ng isang pulis matapos makipambuno sa sospek. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang wala pang pahayag ang sospek, biktima at pamunuan ng mall. Patay ang isang pamilya na sakay na isang motorsiklo matapos itong sumalpok sa truck sa Initaw, Misamis Oriental. Base sa investigasyon, pauwi na ang mag-anak sa Lanao del Norte galing sa isang birthday party. Nag-overtake ang sinasakyan nilang motor hanggang bumangga sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang mag-asawa at kanilang 3 menor de edad na anak na sakay ng motor. Napinsala naman ang isang kotse matapos bumangga sa likurang bahagi ng truck nang bigla itong huminto. Wala raw planong ireklamo ng mga kaanak ng biktima ang nakabangga ang truck. Sasagutin naman daw ng kumpanya ng truck ang pagpapalibing sa mag-anak. Kaugnay ng pagpapaliban ng maximum SRP sa karneng baboy at rollout ng NFA rice dito sa Metro Manila, kausapin natin si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hey, Rafi, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, ngayong hindi muna magpapatupad ng maximum SRP sa karneng baboy sa susunod na 2 linggo, magkano po dapat yung karneng baboy na mabibili sa palengke? Hindi naman nagtakda ng presyo pero dun sa pag-uusap, sa consultation sa karamihan ng mga stakeholders ng ag industry, napag-agreehan doon 2 bagay. Una ay dapat talaga ibaba ang presyo ng karne ng baboy at pangalawa ay padamihin at pataasin yung production ng baboy sa ating bansa. Sapat naman po yung supply. Ano po kayong dahilan ng taas presyo sa karneng baboy?
Isa rin sa napag-usapan, Rafi, ay babalikan yung parang cost structure magmula sa producers, dito sa mga biyahero, trader, ganun na rin sa mga retailers. Bagamat nagbigay kami ng mga initial estimate ng halimbawa sa production, nasa 180 to 100, and then yung farm gate nila nasa 250. Titingnan ko hanggang saan kaya na maging reasonable ang presyo ng farm gate. Ganun din sa biyahero, magkano talaga ang costing sa retail, ganun din, para makita ko ano talaga yung presyo na magiging okay para sa lahat. Bukod po sa nabanggit nyo, nasusunod pa ba yung supply of law and demand dito sa usaping ito? Meron po bang malaking demand kaya tumataas yung presyo ng karning baboy? Rafi, in terms sa supply natin, bagamat nagkaroon tayo ng epekto ng ESF pa rin nung ikatlong quarter last year, yung ating import naman ay maganda rin. So wala tayong problema sa supply. So yung demand natin ay nami-meet ng ating supply. Nabanggit niyo po yung importation ng karning baboy, yung ilang nagtitinda raw kasi ng karne, mas pinipili raw yung mga bigger customers o mga restaurant at karendere yung imported na meat kesa sa bagong katay. Ano pong masasabi niyo doon? Depende, Rafi. Of course, yung iba, gusto nila yung cut, ganito. Pero karamihan, yung nakausap namin dito pa rin sa konsultasyon, yung mga mamimili natin, lalo na sa mga wet markets, mas gusto pa rin nila yung mga bagong katay na karne. Punta naman po natin yung usapin ng bigas mula sa mga NFR warehouse na ibibenta sa mga LGU. May limit po ba na pwedeng mabili yung ating mga kababayan? Kanina, walang ganong usapin na magbibigay ng limit. But of course, depende yun sa mga LGUs. Kagaya kanina ni Mayor Zamora, ang chair din dito sa Metro Manila Council. Sabi niya sa San Juan, ililista na nila lahat ng gustong bumili para maiwasan yung pila. Pero walang itinakda na limitations para doon sa mga gustong bumili. Pero hindi naman po kayo maabuso. Hindi naman po kayo ito maabuso ng mga pwedeng manamantala at bumili at magbebenta sa mas mahal na presyo? Magtutulong-tulong ang DA, ang LGU at saka NFA sa monitoring. Kagaya na ginagawa natin ngayon sa Rice for All, wala naman tayong nakikita na talagang mga nananamantala dito sa pagbili ng ating mga bigas. Okay, patuloy po tayo mag-monitor dyan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. Mabuhay ka. Good morning. Salamat po si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Look what you made her do. Si Taylor Swift kasi ulit ang kinilalang Global Recording Artist of the Year ng International Federation of the Phonographic Industry. Ito na ang ikatlong taong sunod na nakuha ni Taylor ang titulo mula noong 2022. Ayon sa IFPI, pagdating sa sales streams at downloads, nanguna sa charts nitong 2024 ang latest album ni Tay-Tay na The Tortured Poets Department. Umakyat din daw sa charts ang past albums ng pop superstar dahil sa kanyang successful The Eras Tour. Nakuha na rin ni Taylor ang Global Recording Artist of the Year Award noong 2014 at 2019. Ito ang GMA Regional TV News. Isang sanggol ang natagpuan sa isang palikuran sa Camalaniugan, Cagayan. Batay sa investigasyon, walang anumang balot sa katawan ang sanggol at nakakabit pa ang plasenta nang makita sa kubeta. Nasa pangalaga na ngayon ng District Hospital ang sanggol. Nananawagan naman ang Rural Health Unit ng tulong tulad ng diaper, damit at iba pang gamit para sa sanggol. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng ina ng bata. Mainit-init na balita. Naghain ng petition for certiorari and prohibition si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Batay sa petisyon, dapat mapawalang bisa ang impeachment complaint laban sa VP na pinirmahan ng mahigit 200 miyembro ng Kamara dahil nilalabag daw nito ang Section 3, Subsection 5 ng Article 11 ng Konstitusyon. Nakasado na hindi maaaring magkaroon ng mahigit isang impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng pamahalaan sa isang taon. Dahil daw dito, dapat tigilan ng Korte Suprema ang pagkilos ng Senado kaugnay rito. Bago nito, naghain ng hiwalay na petisyon ang mga kaalyado ng pamilya Duterte para questionin din ang impeachment.
Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, agad nila itong aaksyonan dahil nationwide concern daw ang impeachment. Tinawag naman ni House Secretary General Reginald Velasco na moot o wala nang saysay ang petisyon. Nasa archives na kasi ang 3 naunang impeachment complaint habang naitransmit na sa Senado ang ika-4 na reklamo. Muling iginiit ni Senate President Chis Escudero na hindi pwedeng madaliin ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ni Escudero na magsisimulang impeachment proceedings o pag-aasikaso rito sa June 2 kapag nagsesyon muli ang Kongreso. Marami raw kailangang linawin sa rules of impeachment para tiyaking patas ang paglilitis sa lahat ng panig. Hihintayin daw niya ang desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyong inihain kaugnay sa impeachment. Sumakot din si Escudero sa sulat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at iba pang nagbigay diin sa salitang forthwith o agad na dapat simulan ng impeachment trial. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. Inanunsyo ng Vatican na may double pneumonia si Pope Francis. Seryoso umanong infeksyon iyon sa baga na lalong nagpapahirap sa Santo Papa na makahinga. Mahigit 1 linggo nang dumadanas ng respiratory infection ang Santo Papa at nananatili sa ospital sa Rome mula pa nitong February 14. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Santo Papa sa lahat ng mga nagdadasal para sa kanya. Para sa mga mahilig makipag-HHWW o holding hands while walking, hindi kayo uubra sa kaklingihan ng isang batang babae sa Valenzuela. Ang eksena kasi, hindi sila makakarating sa tindahan kung hindi hawak ni Kuya. Makabili nga rin sa tindahan. Go, Mare! Ano? Okay na yan. Yan ang clingy 2-year-old baby girl na si Princess Kisha Marie. Kwento ng kanyang kuya, papunta raw sila niyan sa tindahan para may bilhin. Pero ang gusto ata ni Kisha, hanggang sa tindahan, hawak kamay sila ni kuya. Pag hindi naman daw hinahawakan, for the hinto si baby girl. Pinagbigyan naman ni kuya ang bawat kapit ni baby girl. Anya, sinusulit niya na raw ang pagiging clingy ni Princess Keisha habang bata pa. Ang video may halos 3 million views online. Trending! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Katrina Son. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.